Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa Gilas, Pilipinas. Ito nga si Kai Sotto, posible na nga bang makapaglaro sa Gilas, Pilipinas sa FIBA Asia Cup sa August dahil ayon nga sa kanyang ipinapakitang post ay mukhang nakaka-recover na siya sa ACL injury. Samantalang ang mga kapitbahay naman natin sa Asia ay mukhang ginagaya na ang estilo ng Gilas Pilipinas pagdating sa mga players. Ngunit bago yan, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Dahil nga sa pinupost ni Kai Sotto sa kanyang social media account na nagpapakita na unti-unti na siyang nakaka-recover sa kanyang ACL injury, ang tanong tuloy ng marami, kakayanin na kaya ni Kai Sotto na makapaglaro sa Gilas, Pilipinas sa paparating na FIBA Asia Cup sa August? O baka naman pagpahingahin muna talaga siya ni Coach Tim Cone at hindi talaga gamitin sa FIBA Asia Cup dahil alam nating lahat na 9 to 12 months ang recovery ni Kai Sotto at kahit nasabihin nating maganda na ang kanyang ipinapakitang senyales na nakaka-recover na siya, ngunit mukhang delikado pa rin kay Kai Sotto, kaya naman pala isipan kung isusugal ba o pagpapahingahin siya sa FIBA Asia Cup sa August. Samantalang mukhang ginagaya na ng mga kapitbahay natin sa Asia ang estilo ng Gilas Pilipinas pagdating sa mga players. Dahil alam nating lahat na gumagamit talaga tayo ng mga half nationality o ito ay mga tinatawag na kalahating Pinoy at kalahating American o kaya naman Nigerian, na masasabi nating local player naman talaga sa Gilas Pilipinas dahil before 16 ay nakakuha sila ng Philippine passport kaya naman nakakapaglaro sila sa Gilas Pilipinas. Ngunit ang mga kapitbahay nga natin sa Asia ay mukhang unti-unti nang gumagaya sa estilo ng Gilas Pilipinas pagdating sa mga players. At unahin na nga natin ang Korea, na alam nating lahat na solid talaga ng mga purong Koreano lamang ang kanilang ginagamit pagdating sa paglalaro ng basketball, partikular na sa FIBA, at kumukuha lamang sila ng isang naturalized player. At kung atin babalikan noon ay nagkaroon sila ng isang Korean American na players. Ito nga ay si Cameron Jarrod Stephenson o mas kilala sa Korea na si Moon Tae-jung. At ayon nga sa report ay interesado ang kanyang anak na maglaro sa South Korea. Ito nga ang kanyang anak na si Jarrod Stephenson na may height na 6'11". At ayon nga sa report ay target itong maglaro sa Korea sa Olympics at magdadagdag din ng bagong naturalized player ang Korea at kukunin nga nila ang 25 years old na naglalaro sa kanilang liga na si Gage Grimm na may height na 6'8" at talaga namang sobrang lakas pagdating sa ilalim dahil ito nga ay isang power forward. Samantalang ang Chinese Taipei ay nagpapalakas na rin at kukuha na rin ng mga half nationality. Bukod nga kay Abasi na alam nating lahat na dating naturalized player, ngunit ngayon ay local player na nga ng Chinese Taipei at ito pa nga ang matindi. At ayon nga sa report ay magdadagdag sila sa kanilang lineup ng mga kanilang half American players. At yung isa nga nilang players na kinukuha pa nga ng Team USA para sa Under 19 at talaga namang nagpapalakas itong Chinese Taipei. At ito nga yung mga half American players nila na si Robert Hinton na may height na 6'5" at si Adam Hinton na may height na 6'4". At ito nga yung sinasabi ko, mukhang sinusulot pa ng USA itong si Robert Hinton dahil ayon nga sa report ay binibigyan nila ng offer na maglaro ito sa FIBA Under 19 sa USA. Ngunit nag-iisip pa nga ang kampo ni Robert Hinton at mukhang mas nananaig na maglaro siya sa Chinese Taipei. Ganyan nga kalakas ngayon ang mga players ng Chinese Taipei. At meron pa nga silang si Miles Che na Chinese American na may height na 6'2" na unti-unti na rin gumagawa ng pangalan sa Amerika. At syempre hindi rin magpapatalo ang Japan na alam nating lahat na dati ay purong mga Japanese lang ang kanilang pinapalaro, tapos biglang lumitaw itong si Rui Hachimura na star player na ngayon ng Lakers. Tapos meron pa silang Yuki Kawamura
at meron pa rin silang Yuta Watanabe. At eto, nagdagdag na naman sila ng mga bagong players na half Japanese, half American. At take note, local player ito sa Japan. Ito nga ay sila Akira Jacobs na may height na 6'10", pinanganak sa Yokohama, Japan. At itong si Ibu Yamasaki na may height na 6'7", pinanganak sa Matsudo, Japan. Kaya naman mga local player talaga yan at dagdag puwersa na naman sa Japan. At ito nga, breaking news, ang team ng China na alam nating lahat na hindi talaga kumukuha ng half nationality at purong Chinese lang talaga ang kanilang ginagamit sa paglalaro ng basketball, partikular na sa FIBA. At ito nga ang latest report. Nag-recruit na nga sila ng half Chinese, half Jamaican na players na gagamitin nila sa FIBA Under-19. Ito nga ay si Jacob Su na ayon nga dito sa report ay isa na daw official Chinese player. At binalita na rin yan sa China. Ang nanay nga ni Jacob Su ay isang Jamaican, samantalang ang kanya namang tatay ay isang purong Chinese, kaya naman local player talaga ito sa China. At sa mga nagtatanong kung gaano nga ba katindi itong si Jacob Su, sa kanyang height na 6 flat ay napakalakas maglaro at hindi na ako magtataka kung bakit kinuha ito ng China. Kaya naman panoodin natin ang kanyang mga highlights.